Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang reaksyon ni Senate President Chis Escudero doon sa pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo na pag-aamin na meron ngang blank items sa BICAM report. Gusto kong i-share ang vlog ni Pinoy Views in Opinion na sinasabi nagpaawa effect na si Senate President Escudero, bakit daw binabatikos, na ginagawa naman nila ang trabaho nila, pinagpuyatan, etc. Okay, pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views in Opinion at dagdagan ko ng aking reaksyon. At parang nasunog po etong kilay na dato ni Senator Chis Escudero, mga kababayan, aka waiter, nung aminin mismo ng kasamahan nilang syunga. Kasi Madam Stella Kimbo, mga kababayan, na totoong mayroong blanco doon sa bicameral committee report na pinapirmahan nila sa mga kongresista, mga kababayan. Taliwas ito sa naunang sinabi ni Chis Escudero na walang blanco. Ngayon, mga kababayan, napagmukhang sinungaling etong si kilay Chis waiter, mga kababayan, ni Stella Kimbo. Kaya bang ano-anong pagdadrama ang ginawa. Sabi niya, hindi niyo alam kung paano namin yan pinaghirapan. Pinagpuyatan daw, mga kababayan, at pinaglaanan talaga ng maraming oras sa kanilang mga staff o kanilang mga trabahante. Naghirap kami dyan, tapos babatikusin lang ninyo. Mio animal! Nagmamakaawa ng mga kababayan na puyat na daw siya. Nagsunog na daw siya ng kilay sa paggawa niyan, tapos babatikusin lang ng kung sino-sino. Yan na. So, maganda naman yung reaksyon ni Senate President Escudero sa kaso na naisampa sa Supreme Court. It's a welcome opportunity daw. Itong ating mabuting kaibigan from Japan na si Madam Cecilia Adane. Pinapabati po raw niya ang kanyang mga mahal na kapatid, mga kababayan, na sina Annabel Adane, si Betty, Gilbert at Justin. Hello po raw galing sa inyong mahal na kapatid na si Madam Cecilia. Narito po ang video. Para sa akin, unfair comment at accusation niya, lalo na sa bigat ng trabaho ang pinagdaanan, hindi lamang. Mabigat ang trabaho namin, ha? Dati-rati, mga kababayan, ang kanyang depensa, walang blanco dyan. Lahat tama, kumpleto. Ngayon, mga kababayan, ang depensa niya, mabigat ang aming trabaho dyan. Ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Pati ang aming mga staff, naghirap dyan. Tapos babatikusan lang. Yan ang inyong depensa, waiter. Katumbas yan sa... yung ginawa niyong fill in the blanks Malaki ang chance, mga kababayan, na magagamit talaga yan sa paglagay ng insertion. I-jack out nyo ang amount na hindi dumadaan sa mga mapanuring mata ng mga kasamahan ninyong senador at kongresista. Kung walang anomalya, dapat inilagay nyo dyan yung totoong figure, mga kababayan. Para sa akin, mas hudi. Hindi ka tinatanong. O simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa. So ganun na lang. Dahil sinasabi mo namumulitik ka, i-absuelto na kayo sa inyong illegal na ginawa. Pati yung kasamahan mo si Piso Tanden, si Ping Lacson at Soto, sinabi ng mali ito. Yung ginawa ninyo, kilay Escudero. Sa bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin. Dapat lang. Kahit piso pa yan. Jeez, sa ngalan na hindi nyo pera yan, dapat dadaan yan sa tamang proseso. Pinag-uusapan dito, mga kababayan, billions and billions of pesos. Tapos nagagalit, mga kababayan, kung may magre-reklamo, sasabihin, malaki na daw ang hirap nila niyan. Kahit pa magsunog ka ng kilay, mauubos ng 3 kilay mo, masusunog sa pagtatrabaho. Dapat lang trabaho nyo yan billions ang kayo. Tiba-tiba kayo sa sweldo. Ang dami nyo pang bakasyon, tapos yan lang ang trabaho nila, mga kababayan, ang mag-ayos ng budget. Hindi pa magawa. Tama. Sila na nga sumablay. Sila pa ang may ganang magalit at magreklamo. Dalhin sa korte, reklamuhan at ipe-presscon. Bakit? Takot ka ma-presscon? Yan naman talaga dapat. Senado nga ba ang dapat mong puntahan, Cheese? Sinong nag-make up sa'yo? Si Heart Evangelista? Mukhang galing kang punerarya. Di ba kaya, mga kababayan, ano bang negosyo nito? Balita natin, mga kababayan, mayroon itong negosyong bakery. Dahil tiba-tiba sa arena, mga kababayan Overflowing supply of flour
plenary na. Oh, ando na lahat sa mukha niya, oh. Kiputi. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Oh, so bakit ka nagrereklamo? Nagalit ba kababayan na may umalma tapos sasabihin din na, sige, karapatan niyo naman yan. Hayaan mo ang korte, ungas. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi kinakatakutan tapos alarma na sila mga kababayan. Tapos, ano na yung sabi mong walang blanco? Sinungaling ka, cheese. Oh? Si Kimbo na mismo ang nagkumpirma. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Oh, balita namin, isa sa mga kasamahan mo, wala na dyan. Nasaan na si... Oh, yun pala eh. Hindi dapat tinatakbuhan, hindi dapat kinakatakutan. Tama yun. Kaya, hintayin na lang natin ang proseso sa korte. Yun nga ang challenge ninyo na magsampa ng kaso. Yun, isinampa na. Hintayin nyo na lang. So, kung sinasabi nyong unfair, karapatan nyo yun na unfair. Ang issue is may blanco. Ang tanong, sino ang nag-fill in the blanks? Sabi ni Congresswoman Stella Kimbo na pwede daw yun, trabaho yun ng technical staff. Si ex-Senate President Tito Soto nagsabi na mali yan. Hindi ganyan. Hindi pwede, hindi authorized ang mga technical staff na mag-fill in the blanks. Dapat ibalik sa plenary. Diba? Very clear. Yung pahayag ni Senator Soto. Ganon din si ex-Senator Panfilo Lacson. Nakikita niya may mali. Kaya dapat ipakita yung BICAM, yung BICAM report, i-compare doon sa enrolled bill. Yun ang dalawang busisahin para makita sino yung nag-fill in the blanks. So, ngayon, nakasalang na sa korte ang kaso, hintayin na lang natin ang aksyon ng kagalang-galang na Korte Suprema. Ako, mataas pa rin ang respeto, tingin ko, sa Korte Suprema na gagawin nila ang trabaho nila para once and for all ma-clear itong issue. Legal ba? Constitutional ba ang 2025 budget na ang pinagbasihan ay ang isang BICAM report na maraming blanco na magicians yung nag-fill in the blanks. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong suporta sa channel na ito. Ang ating income ay nagagamit natin pagtulong sa nangangailangang tribo ng Talandig sa Bukidnon. So, tumutulong tayo sa pagpapatayo ng kanilang bahay or pagre-repair sa mga sira-sira nilang bubong. At salamat, katulong kayo, kabalikat namin kayo sa pagtulong sa Talandig na tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni nanay ug ni tatay nga kuan na gid sila, nagsulod na sila sa ilang balay ug kini ang ilang kuan, ang ilang dingding kay trapal mo ni ilang gikapuy-an o sila nagantos in town nga walay salog sa ilang dingding o nagpasalamat sila nga adunay nakabisita nga nakita sila nga nag kuan in town, nagpuyo sila sa balay nga gamay pagyud kaayo. O gipambutangan na nila ang ilang atop sa kahoy kay karon aduna may mga hangin diri sa amoa ug mo ni ilang gihimo na lang nga ilang butangan ang ilang atop o kahoy aron nga dili mapalid, pero ang sako makita gani nako nga murag kuan na sad, mapalid na sad sa hangin kay gisi naman lagi ang kuan ilang atop, so di na gyud matabang. So nagpasalamat ganina sa tatay ug si nanay nga dunay nakakita sa ilang kalisod nga makatabang, ug nagpasalamat sila sa Ginoo sa YouTube channel nga nakakita niini nga maluoy nga ang Ginoo na daw mo'y makakuan. Wala pa day mo tatay naniud to. Wala pa gyud mo naniud to ba? Oo. Oo. Pila na gani tatay ang imong edad? Wala. 60 na. 60 na. Oo, so si nanay 66 na. Oo, kanang bata mo na inyong apo. So mo na ni. Ay. Mo na po.
Kung gabi tatay, tugnaw gid kayo kayo man mo dinding. Tugnaw lagi kayo. Ay, mugid ba? Wala gyud. Tugnaw kayo. Di na mo maayo, di na maayo ang atong tulog kay tungod sa tugnaw. Oo, di na mayo ang tulog tungod sa katugnaw. Ba na kayo ang kuan. Pandingding ang mga tropal. Uslot na. Oo. Wala gyud. Oo. Lagi. Masalamat gid ni sa Ginoo nga. Ah. Bali Dunay naka dunay nagkalagdaw sa amo nga lugar. Oo. Pangan ni sa among kansun. Oo, sige. Tatay, sige, salamat tatay. Sige, salamat kayo kay Oo, sige.